Biglang nakaramdam ng panganib si Jean Friday at Jean Isang ang mga babae, binalaan sila tungkol sa grupo ng mga kaaway na nagmamasid mula sa malayo. Inasar sila ng mga ito matapos mahuli, at sinabing aatakihin sana sila habang tulog. Ngumiti si Jean Friday at ipinaalala sa kanyang koponan na ang sinumang nakaligtas sa unang araw ay tiyak na malakas, kaya dapat silang manatiling alerto. Pinuri ng lalaking blonde ang kanyang matalas na pandama, at nahulaan na malamang ay nakasuot siya ng pangbaguhang kagamitan para malito ang ibang tao. Bigla siyang gumamit ng split teleportation na nagpakalat sa koponan ng bida sa buong kagubatan, kaya bawat isa sa kanila ay humarap sa magkakaibang kalaban. Ipinaliwanag niya na ang plano ay ihiwalay sila at ipack-in sa kanyang mga ipinatawag na halimaw. Nanatiling tinang si Jean Friday, ngunit nakaramdam pa rin siya ng inis. Tinanong siya ng lalaking blonde kung nag-aalala ba siya at sinabing ibabalik siya nito sa kanyang mga kaibigan sa starting point. Nagbuntong hininga lang si Jean Friday at sinabihan itong tumigil sa kadadaladal dahil ang lalaki mismo ang makikipagkita sa mga kakampi nito sa starting point. Gaya ng kanyang sinabi, seryoso ang kanyang mga kakampi at walang balak matalo. Inilabas ng batang babae ang kanyang kambal na daggers at nagsimulang makipaglaban sa isang lalaking may spiky hair at sa mga ipinatawag nitong halimaw. Inamin ng kalaban na mabilis siya, ngunit tinuya siya ng bata at sinabing sadyang mabagal lang ang lalaki. Tumalon ang babaeng lobo para iwasan ang mga atake nito at mabilis na sinuri ang sitwasyon. Kung matatalo niya ang lalaki, mawawala ang mga ipinatawag nitong halimaw at masisiguro ang kanyang panalo. Sumugod siya ng buong bilis, ngunit hinarang ng lalaki ang bawat saksak gamit ang kanyang kalasag at nagkomento na walang lakas ang kanyang mga tira. Ngumisi ang babae at sinabing dapat subukan muli ng lalaki na harangin ang kanyang mga atake, sa pagkakataong ito ay nang hindi nagtatago sa likod ng kalasag. Nagalit ang lalaki sa panunukso at inutusan ang kanyang mga halimaw na pira-pirisuhin siya. Habang sumusugod ang mga ito sa kanya, tumalsik ang dugo sa hangin habang hinihiwa sila ng mga dagger bago pa man sila makalapit. Kinutya ng babae ang lalaki dahil sa pagiging sobrang bagal, tiyak na hindi siya nito mahuhuli sa ganitong bilis. Nang tumingin ang lalaki sa paligid ng may galit para utusan uli ang mga halimaw, bigla niyang na-realize na wala na ang babae. Gamit ang kanyang stealth skill, lumitaw ang babae sa likuran nito at nagbigay ng isang matinding sipa sa mukha, na nagresulta sa pagkawala ng malay ng lalaki. Dahil walang malay na ito, madali niyang nakuha ang heart badge nito, sa paniniwalang tapos na ang laban. Gayunpaman, hindi nawala ang mga ipinatawag na halimaw. Muli silang humarap sa kanya at umungol. Nagulat siya at napagtantong hindi pala ang lalaking ito ang tunay na summoner. Nang walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at tumakbo dahil nakuha na naman niya ang puso. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, ang babaeng elf ay kalmadong nakaupo sa harap ng sonar plant, isang espesyal na halaman na nakakadetekta ng mahika sa loob ng 100 metrong radius gamit ang ultrasonic waves. Sa kabila ng pag-scan sa buong lugar, wala siyang naramdamang bakas ng kanyang kalaban. Nakaiwas ang kanyang kaaway sa naunang atake gamit ang smoke screen, at hindi na niya ito nakita mula noon. Nakatago sa malapit, masusing nagmamasid ang kalaban, kampante sa kanyang kakayahan sa pagburo. Ipinagmalaki niya na madaling biktima ang elf, at ang paghuli sa katulad nito ay walang kahirap-hirap. Biglang may palasong bumaril mula sa likuran, ngunit agad na kumilos ang babae. Nagpatawag ng pader na gawa sa halaman para harangin ang palaso bago ihagis ang plant bomb sa pinagmulan ng atake. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng kanyang kaaway, tinutokso siya na mukhang masyadong banayad para lumaban ng ganoon katindi. Binaliwala niya ang komento, ngunit nang makaramdam siya ng galaw sa likuran, lumingon siya at nakita ang tatlong ipinatawag na nilalang na sumusugod sa kanya. Nag-isip siya ng mabilis at gumamit ng smoke plant para takpan ang lugar, halos hindi nakaiwas sa isa pang bug zone ng mga palaso. Na-realize niya na sinusundan ng kanyang kalaban ang bawat galaw niya ng may pambihirang katumpakan sa kabila ng makapal na kagubatan. Kahit tinutokso muli siya ng mga ngaso, nanatili siyang kalmado. Ipinaalala niya sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng matalo, lalo na't nagtiwala ang kanyang mga kakampi na lalaban kasama nila. Gumawa siya ng lure plant na umaakit sa mga summoned beast gamit ang bango nito at inihagis ito sa direksyon ng kaaway. Agad na nagbago ng direksyon ang mga halimaw, naakit sa bango,
na nagbigay sa kanya ng pagkakataon para sa isang patas na laban. Tumawa ang kanyang kalaban at sinabing hindi niya kailangan ang mga summon para manalo, ngunit tahimik na itinuro ng babaeng elf na wala pa itong napapatamang atake hanggang ngayon. Umungol sa inis ang mga ngaso, iginiit na sinusubukan lang niya ang elf. Tumangging sumuko, inihanda ng babaeng elf ang isang espesyal na halaman na tinatawag na strobe plant. Tinakpan niya ang kanyang mga mata, niresetahan ito, at isang pagsabog ng nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa lugar. Sumigaw ang mga ngaso, nabulag, at napaatras hanggang sa mawalan ng balanse at mahulog sa dalasdes. Kalmadong naglakad ang babae, kinuha ang heart badge nito, at humingi ng paumanhin para sa pansamantalang pagkabulag, sinisigurado na babalik din ang paningin nito sa madaling panahon. Nagpupumiglas ang mga ngaso hanggang sa maglaho ito, na teleport pabalik sa starting point. Balik sa pangunahing laban, nakatayo si Jean Friday sa harap ng lalaking blonde habang tumatawa ito, tinutokso siyang huwag magkunwaring malakas. Ipinagmalaki ng lalaki ang kanyang mga summon, na lalong nagpainis kay Jean Friday. Gayunpaman, dahil sa kadaldalan nito, nakakuha ang bida ng sapat na oras. Sa susunod na sandali, ang lahat ng kanyang mga summon ay nagsimulang maglakad patungo kay Jean Friday, na ikanalito ng lalaki. Nang magtanong ito kung ano ang nangyayari, ngumiti lang si Jean Friday at sinabi sa kanya na mas gusto siya ng mga ito. Sa katotohanan, lihim niyang na-upgrade ang ikatlong skill ng Lucifer's Halo, ang Fantastical Illusion sa Greater Fantastical Illusion. Matapos itong patuloy na gamitin sa loob ng 20 oras sa labanan, itinuro niya ang lalaking blonde at inutusan ang mga summon na umatake. Sumugod ang mga nilalang, ngunit mabilis na nagpatawag ang blonde ng isang higanteng humanoid beast na nagpira-piraso sa kanila sa isang iglap. Tumawa siya ng may pagtatagumpay, kinukutya ang mga summon dahil sa pagsuwi sa kanilang amo hanggang sa lumaki ang kanyang mga mata sa takot nang biglang tumayo uli ang mga halimaw, muling nabuhay. Dahil sa takot, humingi siya ng paliwanag, ngunit ngumiti lang si Jean Friday at nagsimulang magparami. Ang isang clone ay naging 2, naging 4, hanggang sa mapuno ang buong lugar ng mga bersyon niya na magkakapareho. Nagpanik ang blonde, na pagtantong hindi na patas ang laban. Sumigaw siya na dudurugin niya silang lahat at nagpatawag ng isang giant orc, na nag-amba ng sandata nito ng ligaw, humihiwas sa mga clone. Ngunit sa kanyang gulat, bawat clone na natamba ay muling bumabangon. Nagpa siya si Jean Friday na tapusin na ang laban at makipagkita muli sa kanyang mga kakampi. Habang ang takot na blonde ay tumitingin sa paligid, isang anino ang lumitaw sa likuran niya at isang nakakatakot na halimaw ang nagpakita, hinihiwa ang kanyang mga summoned beast. Sumigaw ang blonde bago nawalan. Nang malay, kalmadong naglakad ang bida, nasiyahan sa kung gaano kalakas ang naging skill. Ang upgraded skill ay nagpapahintulot na sa kanya na maglagay ng ilusyon sa maraming target ng sabay-sabay, tao, hayop, at kahit mga summoned creature. Dahil ang 20 oras na kondisyon sa pag-unlock ay binibilang lamang habang may labanan, ang survival game ang perpektong lugar para makabisado ito. Matapos mangolekta ng ilang heart badge mula sa natalong kalaban, umalis siya para hanapin ang kanyang koponan. Nang magsama-sama sila, nagpatuloy ang tatlo sa paghuli ng mga badge nang walang anumang problema hanggang sa matapos ang kompetisyon. Pagkaubos ng oras, lahat ng kalahok ay na-teleport pabalik sa starting venue para sa resulta. Nagsimula ang announcer sa ikatlong pwesto, ang Team Dorgo, na nakakuha ng 46 na puso. Naghiyawan ang mga tao. Ang ikalawang pwesto ay napunta sa Team Jessica na may 55 puso, na bumasag sa dating record na 50. Ngunit nang ideklara ng announcer ang unang pwesto, nagulat ang buong arena. Nanalo ang Team Jeffrey na may kabuuang 108 puso. Nagkagulo ang mga tao sa Pononibik dahil naalala nilang narinig na ang kanyang pangalan sa balita noon. Nakatanggap ang kanyang koponan ng 100 milyong ginto at isang treasure chest na walang keyhole bilang kanilang gantimpala. Maya-maya, mahiyain na nagtanong ang babaeng elf kung ibibigay ba talaga nila sa kanya ang lahat ng ginto. Iwinagayway lang ito ng babaeng lobo, sinabing mas gusto niyang nagnanakaw ng ginto kaysa makuha ito bilang gantimpala. Bahagyang pinalo ng bida ang ulo nito at sinabi sa babaeng elf na ayos lang sa kanila na itago nito ang ginto basta't sa kanya mapupunta ang treasure chest.
Pumayag siya ng walang pag-aalinlangan dahil bilang isang apothecary, kailangan lang niya ng ginto para bumili ng mga bihirang sangkap. Bago maghiwalay, humingi si Jean Friday ng isang huling synthesis, ipinaliwanag na nakolekta na niya ang mga materyales sa panahon ng kompetisyon. Tinanggap ito ng babaeng elf at umalis matapos itong matapos. Noong gabing iyon, habang tulog ang babaeng lobo, tahimik siyang lumabas at nagpunta sa isang liblib na lugar. Doon, lumipat siya sa kanyang summoner class at ipinatawag si Dendon. Sa harap niya ay nakalagay ang gantimpala para sa kanilang tagumpay, ang misteryosong treasure chest na walang nakikitang kandado o malinaw na layunin. Hindi tulad ng iba, nilapitan ni Jean Friday ang chest ng may matalinong plano. Inutusan niya si Pikachu na tamaan ang chest ng isang electric ball habang inuutusan ang dalawang espesyal na halaman, isa na bumubuga ng apoy at isa pang humihinga ng yelo upang umatake sa parehong oras. Tumugon ang chest sa sabay-sabay na tama mula sa apoy, yelo, at kidlat, at bumukas ito ng may tunog na click. Sa loob, nakakita siya ng isang hidden rank equipment na tinatawag na Left Cuff of the God of Destruction. Mayroon itong tatlong natatanging skill at ang una pa lamang ang naka-unlock na nagpapahintulot sa gumagamit na itaboy ang mga target palayo sa kanila. Karaniwan, ito ang oras na pupunta siya sa S-rank dungeon, ngunit mayroong problema. Sa tinutuluyan nilang gustong sumama ng babaeng lobo sa susunod na misyon, ngunit alam niyang hindi pa ito handa. Ang S-rank dungeon ay kinabibilangan ng isang demon lord na higit pa sa kanyang kakayahan. Para panatilihin siyang ligtas, dinala niya ito sa isang bundok at binigyan ng training task. Ang kanyang misyon ay mangolekta ng isang bihirang materyales na tumutubo sa kabila ng bundok, ngunit hindi siya pinapayagang gumamit ng kanyang mga thief class skill. Nagreklamo siya, sinabing aabutin ito ng habang buhay, ngunit nagbabala si Jean Friday na ang pagsuway ay magtatapos sa kanilang relasyon bilang magmaster at disipulo. Malungkot itong sumang-ayon. Nakita niyang kapaki-pakinabang ang pagiging simple ng isip nito dahil pinapadali nito ang mga bagay para sa kanya. Dahil nalilibang ang babae, maaari na siyang mag-relax at magpatuloy ng mag-isa. Humakbang siya sa teleportation portal patungo sa ikalimang S-rank dungeon, naniniwalang para ito sa kaligtasan ng babae. Agad niyang naramdaman ang sarili na nahuhulog sa mga ulap dahil ang dungeon na ito ay nagsisimula sa himpapawid sa itaas ng mga floating sky islands. Ang mga adventurer ay dapat lumapag ng ligtas sa sarili nilang paraan. Ang mga walang alam sa setup na ito ay nahuhulog tungo sa kamatayan, at kahit ang mga handa, tulad ng isang lalaking nakaparachute sa malapit, ay humaharap sa panganib mula sa mga airborne monsters. Habang pinapanood ang lalaki na kinakain, nakaramdam ng ginhawa si Jean Friday na hindi niya isinama ang babaeng lobo. Nang humarap sa kanya ang mga halimaw, kalmado niyang itinaas ang kanyang kamay, ginagamit ang repulsion skill ng bracelet. Isang maliwanag na liwanag ang sumabog, na nagpatalsak sa kanila. Dahil humanga sa lakas ng bracelet, mabilis siyang nag-teleport sa Isle of Destruction and Creation. Doon, nakakita siya ng isang salamin, ngunit bago niya ito masuri, pinalibutan siya ng mga halimaw. Habang sumusugod sila, muli niyang ginamit ang repulsion skill, at agad silang naubos. Inalis ang Lucifer's Halo, nilapitan niya ang salamin, na biglang nagpakita ng isang nilalang na nag-aangking magiging kalahati niya at nagtatanong kung ano ang mayroon siya. Ngumiti si Jean Friday, naalala na ang event na ito ay nagtitrigger kapag tinalo mo ang mga halimaw kanina. Kung ay lalapit mo ang hidden rank bracelet sa salamin, bigla itong iilaw. Binanggit ng nilalang na dahil ipinakita niya ang God of Destruction's left cuff, ipapakita nito sa kanya ang God of Creation's right cuff, na magiging kabilang kalahati. Ang bagong bracelet na ito ay isa ring hidden rank equipment at ang eksaktong kabaligtaran ng kagamitang nakuha niya kanina. Sa halip na repulsion, mayroon itong attraction skill na humihila ng mga target patungo sa kanya. Ang bida ay parang gagawa na ng hollow purple. Bago humarap sa Demon Lord, nagpasya siyang gamitin ang kanyang unassigned stat points. Ang boss ng dungeon na ito ay ang Sky Dragon na si Bahamuden. Naramdaman ng Demon Lord ang kanyang pagdating at tinanggap ang hamon. Tumayo si Jean Friday sa harap ng Demon Lord at tinuya ito dahil sa pagiging sobrang hambog pa rin.
Ang Dragon ay may likas na skill na nagpapataas ng sarili niyang stats ng 25% kapag nasa hangin habang binabawasan ang stats ng kaaway ng parehong numero. Bago magsimula ang laban, tinanong ng Dragon kung nagkita na ba sila dati dahil hindi nito nalilimutan ang amoy ng malalakas na kalaban. Nagsimula ang kanilang laban sa Black Flame Roar ng boss. Nag-teleport ang bida ng malapit at ginamit ang kanyang attraction skill. Hinihila ang Demon Lord papasok at nagbigay ng isang nagninangas na suntok sa mukha nito. Nang walang tigil, nagpakawala siya ng Dragon God Storm, na tumatama sa isang walang humpay na unos. Ngunit nang mawala ang usok, nakatayo ang Demon Lord na halos walang galos, humihingi pa ng higit pa. Dahil nasa himpapawid na, nakakuha ang Demon Lord ng mas malaking bentahe. Tinuyan nito si Jean Friday bago nagpaputok ng Black Flame Bomb. Nakaiwas siya gamit ang Super Repulsion, ngunit sinundan ito ng Dragon ng isang nakamamatay na Black Flame Decapitation. Pagod na si Jean Friday pero bahagya niyang naiwasan muli ang tama. Alam niyang hindi niya hahayaang magpatuloy ito. Napansin ng Dragon na ginagamit ng bida ang kanyang gravity skill para mabawasan ang pinsala bago ang bawat atake. Tinamaan siya nito ng Heaven Roar at habang iniiwasan iyon ng bida, tinamaan siya nito ng isa pang atake. Noon din, isang abiso ang lumitaw sa harap niya na nagpapalam na ang mga kondisyon para ma-unlock ang ikalawang skill ng parehong bracelets ay natugunan na. Nagbigay ito ng pag-asa sa bida. Ngumiti siya dahil ito ang hinihintay niya at bumuo ng isang madilim na vortex na tinatawag na Black Hole Abyss na sumisipsip sa lahat ng nakapalibot na atake. Nagulat ang Dragon habang naglalaho ang kanyang mga apoy sa kawalan. Ito ang ikalawang kakayahan ng Bracelet of God of Destruction na lumalamon sa lahat ng atake ng kaaway. Nagulat ang Dragon at nagtaka kung mayroon bang ganitong kakayahan. Nakita ang kanyang ekspresyon, tinuya siya ni Jean Friday, tinatanong kung nagpapanik ba siya. Sinabi ng Demon Lord na hindi siya mahuhulog sa panunuksong ito, ngunit sumugod pa rin siya para tumira. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ng bida ang Black Hole para harangin ang kanyang mga atake, na nagparamdam sa Dragon ng higit na kumpiyansa dahil na-realize nito na hindi kayang sipsipin ng bracelet ang mga pisikal na atake. Bago pa makapagbigay ang Dragon ng malakas na tira, mabilis na nag-teleport si Jean Friday sa likuran nito, sabay na ginagamit ang dalawang bracelets. Ang Black Hole ay sumisipsip at ang White Hole ay naglalabas. Lumikha ito ng Wrathful Spiral na nagbabalik sa lahat ng atake na ginamit ng Demon Lord kanina. Nilamon ang Dragon ng sarili niyang mga apoy, ngunit sa isang galit na umungol, pinawi niya ang apoy, tinatawag itong isang mahinang panggagaya. Ngumisi si Jean Friday at lumapit, nagtatanong kung kaya ba nitong tiisin ang isang panggagaya na 3 beses na mas malakas. Gamit ang Counter Black Flame Decapitation, nagbigay siya ng isang mapanirang suntok na nagbaon sa boss sa lupa. Sa wakas, natalo ang ikalimang Demon Lord, at muling nagtagumpay si Jean Friday sa kanyang paglalakbay. Sa punong tanggapan ng Adventurers Association, tinipon ni Vice President Nix ang mga available na miyembro at nagpasalamat sa kanilang pagdating. Ipinaliwanag niya na ang 4 na iba pa ay kasalukuyang abala sa sarili nilang mga misyon. Siniguro ni Wyatt, ang tanker, na lagi siyang tutugan kapag tinawag, habang si Maria, ang healer, ay casual na umamin na pumunta lang siya dahil may libre siyang oras. Nanatiling tahimik ang babaeng summoner, nakikinig ng mabuti. Mabilis na lumipat ang vice-presidente sa pangunahing isyo, dahil may mga kakaibang ulat na dumarating kamakailan. Inakala ng lalaking may kalasag na tungkol ito sa isang rogue guild o isang mapanganib na halimaw, ngunit ibinunyag ng lalaki na hindi ito alinman sa dalawa, na nag-iwan sa lahat na nagulat. Ang unang ulat na natanggap nila ay tungkol sa pagkita sa isang Black Ghost. Samantala, tiningnan ni Jean Friday ang kanyang mga reward matapos talunin ang ikalimang Demon Lord at nagplanong pumunta sa Ground 6. Ngunit bago gawin iyon, naisip niya ang babaeng lobo, na kasalukuyang nangongolekta pa rin ng isa pang bihirang materyales para sa kanya. Habang naglalakad sa lungsod, napansin niya ang malaking grupo ng tao malapit sa teleportation portal. Nang magtanong siya kung ano ang nangyayari, nalaman niya na ang portal patungo sa Ground 6 ay huminto sa paggana. Nagulat dito si Jean Friday dahil hindi kailanman nangyari ang ganito sa laro. Samantala, nagpatuloy ang vice-presidente sa pagbibigay ng impormasyon sa mga adventurer,
Ipinaliwanag na ang kakaibang nilalang ay parang isang gumagalaw na anino o hamog at unang nakita mga 2 linggo na ang nakakaraan.